Magkano nga ba magpa-maintenance at ano ang mga dapat palitan sa Dominar 400 UG2? Annyeonghaseyo, this is Jay Zomoto at ito ang mga sasagutin natin for today's video. Nagpa-maintenance tayo ng Dominar 400 natin dahil umabot na ng 15,000 kilometers ang odometer reading nito. Bumiyahe tayo papuntang Autocamp sa May Pasig. Dito makikita ang shop ni na Master Edjo at Master Patrick. Pangatlong beses ko na nagpa-service dito, kaya may tiwala na ako sa serbisyo nila. Specialty kasi nila talaga yung Dominar, so kahit anong version yan, at inuugali ko lang pumunta ng umaga para hindi pa masyadong maraming tao. So bago natin puntahan kung magkano at ano yung mga pinalitan natin, gusto ko lang magpasalamat sa mga new subscribers, sa mga nagko-comment at sa mga nanonood ng videos natin. So shoutout po sa inyo, maraming salamat po. So, unang dinrain yung gas natin mula sa tangke para madali ito matanggal. Ang maintenance item dito is yung fuel filter na nakakabit dun sa ilalim ng tangke at pinapalitan natin ng bago. Ang sabi ni Master Patrick, sakto lang yung pagpalit natin at 15,000 kilometers, kaya naman tamang-tama lang. Sunod na tinanggal ay yung air filter. So yung box nito ay nasa ilalim nung pinagkabitan ng gas tank. So nung tinanggal yung gas tank, nasa ilalim lang siya. At kita naman kung gaano nakadumi yung air filter natin. Last time na nagpa-maintenance ako, which was last February, 10,000 kilometers yung odometer reading natin nun. Pinabugahan ko lang ng hangin para matanggal yung dumi. Pero minabuti ko ng palitan today para kasabay na to ng pagpapalit ng fuel filter natin. So napalitan na yung fuel, napalitan na yung air filter. Sunod naman ay syempre yung change oil. So yung change oil, huli kong palit nito ay noong February, sabi ko nga. So 10,000 kilometers. Tapos ngayon ay nasa 15,000 na tayo. So ang interval na sinusunod ko ay 5,000 kilometers sa pagpapalit ng oil. Pinalitan na rin natin yung oil filter sa loob. So mura lang naman yung oil filter. Ayan. So bukod sa maintenance items na to, ay may napansin na parang may kumakalansing or parang tumutunog daw sa loob ng makina natin habang high RPM. May kumakalansing? So ang nakapansin ay si Master Edjo. Habang papasok tayo, narinig daw niya. So sinilip din nila ito, tapos dito na nga nakita na parang may konting problem dun sa tensioner natin. So sabi, hindi pa naman daw kailangan palitan. At medyo may parang discoloration na nakita dun sa parang spring niya. Mano-mano muna nilang ni-repair. Tapos pakinggan na lang daw kung babalik yung sound or yung tunog ng kalansing. Tapos tsaka na lang daw namin palitan next time. So nagtanong din pala ako kung kailan yung susunod nating appointment or maintenance interval. Ang sabi ni Sir Patrick, balik na lang tayo after 3,000 to 4,000 kilometers yung madagdag sa odometer reading natin. So matapos ang lahat, umabot ang total gastos natin sa 3,150 pesos kasama na yung items at yung labor. So something to note lang pala, wala akong dinalang any gamit or oil o yung mga maintenance items na pinalitan. Wala akong dala, so meron silang stock dito. Tapos para sa mga wala or kung sabihin natin wala silang stock ng mga items na yun, pwede kayong bumili sa Berting Cycle Shop. So may shop sila sa Lazada and sa Shopee. Dito nila sinuggest na bumili ng genuine parts in case may kailangan kayo. Actually, bumili na rin ako dito yung clutch cable ko, dito ko binili, pati yung spark plugs natin na nagpalit tayo nun. Sa Bertings ko din binili. So yun lamang po. Salamat po sa panonood. Sana may napulit kayo sa video na to. Ride safe, and as always, cheers!